Magandang araw mga kaibigan. I-shoutout ko muna ang isa sa aking mga subscribers, si Colonel Reynaldo Viluta Fernandez and his family. He served the Philippine Army for 34 long years. Retired na siya, nasa Illinois, USA. Nag-contact siya sa akin dahil nag-volunteer siya na may sama ang pangalan niya doon sa Manifesto of Support for the Brave 18 Marines. So, thank you, my brother in arms, Colonel Fernandez, sa suporta mo sa Brave 18 Marines. Sa mga kapwa naming retirees, AFP, PNP, Coast Guard, Fire Protection, Jail Management, basta yun, uniform, personnel. Retired kayo, pwede kayong, kung gusto nyo, kung naniniwala kayo sa Brave 18 Marines, gusto nyong maisama ang pangalan nyo sa Manifesto of Support, i-text nyo lang ang inyong rank and complete name and branch of service sa number na ito. 0916-9000-997. Example, Fire Officer 1, Juan de la Cruz, di ba, rango, and then BFP. Sample, yung Coast Guard, I don't know yung mga rango ng Coast Guard, Chief Petty Officer, PCG, ganon. Rank, name, and branch of service. Para ipakita natin, magkaisa po tayo na suportahan ng Brave 18 Marines. Sa kahapon, more than 500 na ang nakaperma ng mga retired military and uniform personnel. Ito, pag-usapan natin ang post ng News 5. Reklamo ito ni Senator Erwin Tulfo sa mga ahensya ng gobyerno sa kapalpakan nila. Diba, nagkakagera sa Middle East, nababahala ang ating mga OFWs, na ang Pangulo nagre-report na siya personally anong nangyari. Yung mga personnel natin ng DFA ba, OWA o ano pa dyan, wala. Hindi inaasikaso ang ating mga kababayan. Ito, hindi matawagan ang hotlines. Pinuna ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo ang ilang ahensya kasunod ng mga reklamong hindi umano matawagan ng OFW sa Middle East ang kanilang hotlines. Ito, pasabog, nagalit si Erwin Tulfo. Gawin nyo ang trabaho ninyo. Hindi yung pasarap-sarap lang kayo dyan. Yan ano. Nang walang gera, nandyan kayo sa Dubai, pasyal dito, pasyal doon. Ngayong gera na, kasama sa trabaho nyo yan. Yan yung sinasabing hazards of your trade. Pag-uusapan sa pagdinig ng committee ngayong Biyernes, March 6. Ngayon, ang posibleng ipataw na parusa sa mga opisyal o empleyadong hindi ginagampanan ang kanilang responsibilidad. Salamat, Senator Tulfo, sa malasakit nyo sa mga ating OFWs. Nagreklamo si Mr. Ramon Tulfo. Kasi sinasabi ng gobyerno na meron daw evacuation plan. Nakahanda daw. Anong sagot ni Mr. Ramon Tulfo? Evacuation plan, my eye. Bull. BS. Galit. Bakit? Ang anak ko, sabi niya, nasa, I think, Qatar. Ang anak ko, tumawag sa embahada ba yun? Mabuti daw na sinagot. May sumagot. Mas malala itong reklamo na tanggap ni Senator Erwin Tulfo dahil hindi matawagan. Baka nagtatago rin yung mga empleyada doon. Sinagot. Nagtanong tungkol sa evacuation plan nila ang mga OFWs na nasa Doha, Qatar. Ang sagot daw ng embassy ba, OWA o DFA, hindi ko na matandaan. We have no evacuation plan, magtago ka na lang. Tatak Marcos Jr. Administration.
Mr. President, di ba nagre-report kayo palagi? Pwede bang mag-report kayo ngayon at sasabihin nyo, oh, yung mga nandun sa Doha, Qatar, nirelieve ko na, pinatanggal ko na, yung nagsabing walang evacuation plan. Oh, Dubai, yung reklamo ni Senator Tulfo, reklamong natanggap ni Senator Tulfo, hindi matawagan, na-aksyonan na namin, nandun na, tumawag na kayo. O ngayon, biglang tumahimik ang Pangulo. Kasi nung una, siya na yung pambansang reporter eh. Nakakainis. Na, oh, magbasa tayo sa mga comments. Richie Baldomar, under ng executive branch ang mga yan. Sino ba ang nasa executive branch? Di ba ang Pangulo? Correct. Walang ginagawa lang niya. Mag-report eh. Nung bagong putok ang gera, ang Pangulo, reporting lang. Mabuti pa si Senator Raffy Tulfo bilang chairman nata sa Committee on Migrant Workers, nagpatawag ng emergency meeting. Tinawag niya ang mga ahensya at sinabihan tungkol sa repatriation and everything na magano. Hindi trabaho yun ng mga senador. Ba't ginawa nila? Ang Pangulo, nagtawag ba ng emergency meeting? National security or whatsoever? Wala. Ang ginawa lang yan, nag-report. That was Sunday. Maalala ko pa. Oh, mga kababayan. So, yun so, nagre-report. Mga ito. As of 9:30 a.m., as of now, wala pa namang masamang nangyari sa aming ating kababayan. Rest assured, pag may monitor kaming developments, i-report ko sa inyo. Wow! Pambansang reporter. Mamaya, may nangyari na. May isang Pilipina na nasawi. Nag-report na naman siya. Ganun lang ginagawa niya. Ayan, yung mag-aksyon sa mga problemang ganito, wala. Mabuti pa itong dalawang Tulfo. Saludo ako. Bahala kayo kung galit kayo sa mga Tulfo. Ngayon, saludo ako dahil may ginagawa. Kasi pag hindi mo ganyan ang mga government, hindi mo pagalitan, wala pa, banjing-banjing lang yan. Walang sense of urgency sa kanila. Sige pa, Senator Tulfo, birahin mo, buljakin mo yung mga nandyan na hindi nasikaso ang ating mga OFWs. Nakakahiya, nakakagalit. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag namo nga yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay.
O karon naman na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo nga ubalay na gid ko. Salamat sa nagtabang sa sin nga nakabalay nako. So salamat kaayo.